Now, it is still the love month today, sabi nila. Ewan ko kung sino ang nagbigay ng parang, order. Ha? But mayroong ginawa ang sanlibutan na ginawa na Heart Day daw ang February 14. So, what about February 15? Hindi na Heart Day. Ano na yon tawag? Liver Day or Lungs Day or what? Of course, they're not speaking about the literal heart, but yung tinatawag na pag-ibig na sa karamihang mga tao ngayon ay masyadong corrupted na ang pagpakahulugan ng salitang pag-ibig. Pag sinabing pag-ibig, itong Valentine's Day ito ay parang nagkakaroon ng oportunidad for ang iba, illicit relationship Napupuno daw ang mga hotel nung panahon, especially nung wala pa ng pandemic. So they only come into that kind of love na naintindihan nila, the physical love. Of course, tayo mga mananampalataya, alam natin, it was not so. It is not so. Hindi lang na wala naman talagang araw na sinabi ng Panginoon na yun lang ang celebration ng pag-ibig, but every day, I believe, every moment must be a day and a moment of love. So this morning, part ng sinishare ko na po sa inyo sa Psalms, kung join kayo doon sa personal devotion every 5:30 in the morning sa Book of Psalms from Monday to Friday. And then, of course, I have that also in the Gospel of John, pag Saturday and Sunday. Then, I was discussing already partly of these things. But this morning, I will be speaking on understanding the loving kindness of the Lord. Ang pag-unawa ng loving kindness ng Panginoon. Itong salitang loving kindness, para bagang redundant kung titingnan mo, loving na at kind pa. And yet, in the Hebrew word, it's only one word. That's the word Hesed. Hesed. Ang ibig sabihin, nandiyan na ang kombinasyon ng grasya ng Panginoon, habag ng Panginoon, compassion ng Panginoon, pag-ibig ng Panginoon, express towards us. It's a communicative attribute ng Panginoon. The grace, the mercy, ang pag-ibig ng Panginoon na nagmumula mismo sa ugali ng Diyos, being God is love. And the word understanding dito, mga kapatid at mga kaibigan, hindi po ito ang intention natin para maunawaan lang natin ang salita o kaya maunawaan lang natin ang kahulugan nito. But we want to know it by the heart, that is experiencing it, tasting it by our spiritual taste buds, and then it will result doon sa pagdi-display ng pag-ibig nito ng Panginoon sa ibang mga tao through us. And that's why we have three things na gustong subukan natin na tingnan after reading this verse. Psalms 107 verse 43. Sige po, sabayan po ninyo ako. Ready? Start. Whoso is wise and will observe these things, even they shall understand the loving kindness of the Lord. So, kung sino raw ang matalino at uobserbahan ang mga bagay na ito na sinulat prior to this verse, then we can understand the loving kindness of the Lord. So there are three things we will consider. Number one is who is wise or who are the wise. Pangalawa, what are the things that we should observe para ma-understand natin ang loving kindness of the Lord? Ano itong mga bagay na kailangang observe natin dito sa psalm na ito? And then of course, ano ang maging epekto nito sa buhay natin pag naunawaan natin itong loving kindness of the Lord? So, we start with these verses na nagpapakita sa atin na may mga creature ang Panginoon, maliliit na mga nilikha ng Panginoon, yet exceedingly wise.
Maliit ang mga brain nito, ang mga utak nito, maliliit. Like the ants, maliit ang utak niyan. Pero maraming itinuturo sa atin ang Diyos sa pamagitan ng langgam. In fact, you can also read that in Proverbs chapter 6, verse 6. Ang mga tatamad-tamad na mga tao sinasabihan, go to the ant, thou sluggard. Consider his ways and be wise. So, tuturuan tayo ng mga maliliit ang utak sa pagiging matalino. That's quite a paradox. But however, that is how the Lord use things in order for us to glorify Him. Ginagamit ng mga mahihina, ginagamit ng mga maliliit para turuan ang nag-aakala na mas matalino sila. Okay? So we'll start with the ants. Sabi dito, there are 4 things which are little on the earth, but they are exceedingly wise. Maliliit lang sila, pero exceedingly napakatalino. Ang una po, ang langgam. The ants are a people not strong. Mahihina sila, yet they prepare their food in the summer. Itong mga langgam, maliliit ang utak, mahihina, kahit na mga paa nila ay mahihina, ang kanilang mga katawan ay mahina, and yet, nagtitipon po sila ng pagkain nila during summer. Siguro ko alam naman ninyong istorya dyan, ang langgam at ang tipaklong. Ang tipaklong pasayaw-sayaw lang, ang langgam nagtsatsaga hanggang autumn na magtipon ng pagkain. Pagdating ng winter, ng taglamig, may pagkain ng langgam, ang tipaklong nagmamakawa para siya ibigyan. And so, sinong matalino? Matalino ang langgam. And even considering how they work, paano sila magtrabaho, makita nyo, ito sila ay nagtutulong-tulungan. Nagtutulong-tulungan sila. Wala kang makitang langgam na nag-aaway sa pagkain. Kundi kung mabigat ang isang pagkain na dadalhin nila sa kanilang lungga, pinagtutulungan nila ito hilahin. Grabe! And there are great wisdom that we can learn from the ants. But we'd only take one, the being prepared na ugali. Okay? So, who are the wise? Persons who are prepared to meet the just and holy God is wise. Ang word lang na preparation, mga kapatid, nagpapakita na talagang ang tao ay matalino kung siya ay nakahanda. Yan ang motto ng mga Boy Scout. Always ready. So, ang tanong ngayon, nakahanda nga ba tayo? Hindi lang ito patungkol sa kaligtasan, nakahanda ba tayo na salubungin ang Panginoon anumang oras na siya ay dumating? Pinag-iisipan ba natin ito? Pinagbubulay-bulayan ba natin ito? Nakahanda kaya ako? Haharap ako sa Diyos na banal, na alam ko forever galit sa kasalanan. Haharap ako sa Diyos na hustisya, matuwid na Diyos, na kailanman ay hindi magkukonsinti ng kasalanan. So ako ba ay talagang pinatawad? Hello? That's a big, big question. Alam po ninyo, walang makapapasok sa langit na kasalanan. Kaya nga kailangan na ang bawat tao, lalo na ang mga nagsasabing mga mananampalataya, ay tiyak po nila 100% na sila ay pinatawad. Be sure you are forgiven absolutely and restoratively. Kayong mga palaging nakikinig sa akin, napag-aralan na rin natin yan, ang absolute forgiveness ng Panginoon. Na ito ay nakamtan ng mga tunay na nanampalataya sa tunay na Kristo, that moment, matapos tayong makarinig ng Ebanghelyo, na nakita natin ang ating sarili na makasalanan, marumi, masama sa harapan ng Diyos. Subalit, ipinahayag din sa atin ng Banal na Espiritu sa pamagitan ng Ebanghelyo ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. At doon, nag-respond po ang ating puso na nagtiwala tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo
ng buong pagsisisi at doon sa panahon na yaon, pinatawad tayo ng Panginoon absolutely. At hindi na niya aalalahanin pa ang ating mga kasalanan. It was forever erased in the record of God by the blood of the Lord Jesus Christ. Absolutely. Yan po ang dahilan ng isang tao na makasalanan pero nanampalataya sa Panginoon ay siguradong makapasok sa langit. But remember, mga kapatid at mga kaibigan, hindi lang ang layunin ng Panginoon tayo makapasok sa langit. Layunin ng Panginoon na tayo ay bigyan ng gantimpala upang sa panahon ng paghahari ng Panginoon sa sanlibutan ito, pagharap natin doon sa Bema Seat, the judgment seat of Christ, then mayroon tayong mga crowns, mayroon tayong mga gantimpala mula sa Panginoon, and we will reign with Christ. That's why, pakinggan ito ng maigi, dapat na nakahanda po tayo. Kung tayo po ay nagsasabi mananampalataya, pero parang passive tayo patungkol sa buhay natin, may mga kasalanan pa rin na sumasabit ang ating buhay dyan na parang ayaw nating itakwil, ayaw nating tanggihan. Tandaan po ninyo, darating ang Panginoon na parang isang magnanakaw, hindi po nagpapaalam at nakakakilabot. Okay? Nakakapangilabot na abutan tayo ng Panginoon, we are living in sin as a backslider. And as for Christian, okay? Sana, pagdating ng Panginoon, haharap tayo sa Kanya sa buong kagalakan. Hindi po na parang takot tayo lumalapit sa Kanya pero nakatalikod dahil nahihiya at natatakot dahil inabutan tayo na andun tayo sa ating backslidden state. So, yun ang ibig sabihin ng restorative forgiveness. At salamat, available ito sa lahat ng mga tunay na mananampalataya. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, be prepared. Be prepared. Hindi natin alam. Baka ito na ang huling taon natin dito sa sanlibutan. Baka dumating na nga ang Panginoon. At sana dumating na. Di ba? The first thing that will happen, of course, kukunin niya ang mga tunay na mananampalataya. Yung mga nangamatay na at mga nabuhay. And then there will be that eternal reunion. And then, ang sanlibutang ito ay daraan sa great tribulation, sabi ng salita ng Diyos. So, be ready. Okay, of course, alam ko na ito ay naunawaan ninyo nang kayo'y makarinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So, no other way to be forgiven except through the Lord Jesus Christ by faith on Him. Okay, now, Ephesians 1:7 and 4, paalaala, lalo na doon sa hindi patunay na mananampalataya, sa hindi pa nakatitiyak ng kanilang kaligtasan at ng pagpapatawad ng Diyos, hindi mo masusumpungan ang kapatawaran ng kasalanan sa relihiyon o kang sino mang tao. It's only in Him. Ang tinutukoy diyan na in Him ay si Jesus Christ. At ang kapatawaran ay habang tayo buhay pa. In Him we have. Hindi po we will have. In Him we have the redemption through His blood. The forgiveness of sins. Huwag tayong magkakamali, mga kaibigan. Kahit na kayo dyan na nanonood sa online preaching nito, sa live streaming nito, huwag kayong magkakamali dyan. Baka ang nilalapitan ninyo ay ang hindi naman makapagbigay ng kapatawaran ng kasalanan. Para kayong nagsusumikap makabili ng gamot sa hardware. Hindi kayo makakuha ng gamot sa hardware. Sigurado yan. Doon kayo dapat sa butika. Ang gamot ng kasalanan sa kasalanan natin, walang ibang Panginoong Jesucristo. And He can forgive us according to the riches of His grace. Grabe po ito, mga kapatid. Grabe ito, mga kaibigan. So the next we want to consider is
itong koni or conis. Itong mga maliliit na mga kuneho. Hindi yung mga mahahaba ang paa. Sabi dito, the conis are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks. Alam nila mahihina sila kung sa labanan, kung sa takbuhan, dahil maiksi ang kanilang paa, hindi katulad sila ng mga long-legged na mga rabbits, alam nila mahina sila, patalon-talon lang, para mga pet rabbits, ito sila. So, nagtago sila, mga badger ang tawag dito, nagtago sila doon sa ilalim ng bato. Kaya hindi sila mga maabot-abot o kaya kuha ng kung sino mang hayop na pwedeng sumila sa kanila. And you know, there's a picture of a person who sees himself, the person who sees himself as weak and seeks refuge on God is a wise person. Ang taong nakikita niya ang kanyang sarili na mahina siya, kaya kumakanlong siya dito sa Diyos na mas malakas kaysa lahat, taong matalino ito. Okay? Kung tayo po nag-aakala na kaya natin ang problema ng sanlibutan ito without the Lord Jesus Christ, and with all that pride, sasalubungin natin ang problema, ang mga troubles ng sanlibutan ito, with all our strength, we will be disappointed and we will be disgusted. Why? Beyond sa kakayahan ng tao, lalo na sa ating kapanahonan ngayon, ang mga nangyaring problema. Kung mayroon tayong pinagkakatiwalaan na proteksyon, sobra pa sa proteksyon ng Panginoon, at parang nandoon ang puso natin, doon sa proteksyon na yaon, na pinapaniwala sa atin, we are seriously mistaken. Kaya nga, hindi ako naniwala doon sa sinasabi ng doktora nang mag-attend ako ng forum, health forum, na sabi niya doon, better to have protection than no protection at all. So nagtanong talaga ako. Sabi ko, medyo mali po yun with all courtesy. Mag-disagree po ako kasi ang alam ko po na itinuro ng science, ang Diyos nagbigay na sa atin ng first line of defense, and that is the protection from pathogens or against the pathogens, na ang gamit ng Panginoon ay ang natural immune system po natin. And so, that the doctor is trying to set the minds of people to believe na ang bakuna ang siyang protection natin. False protection po yun. False refuge po yun. Refuge of lies, sabi pa ng salita ng Diyos. Ang tunay po na refuge natin, with or without bakuna, ay ang Panginoong Jesucristo. At ito po, sabi sa Psalms 46, 1 and 2, familiar na familiar sa atin, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Sino nga ang katatakutan mo kung nandyan ka, nakakanlong sa Panginoong Jesucristo? And I tell you, mga kapatid at mga kaibigan, I tell you, tayo ang dapat lumapit doon sa kanlungan. Hindi po ang kanlungan ang lalapit. The weak must realize his weakness and must also believe on the strength of the refuge. Di ba? Kung akala natin malakas tayo, kaya natin, of course, hindi tayo magkakanlong. And that's the greatest problem ng maraming mga tao na nakondisyon ang isipan, kaya natin yan! Kaya natin to! Pero maliwanag pong sabi ng salita ng Panginoon, without me, you can do nothing. We must see ourselves as impotent, and we must see the God of the Bible as the omnipotent. Okay? Pag nakita natin ating kahinaan, at ito'y inadmit po natin, then hahanap tayo ng mas malakas sa atin, at walang iba na nire-recommenda ang salita ng Diyos, the God of the Bible. God is our refuge in strength, a very present help in trouble.
Ano man ang trouble mo? Sabi ka, walang pera. Bakit? Magbibigay ba sa akin ang Diyos ng pera mula sa langit? Sobra pa dyan. Hindi mula sa langit, mula sa dati ng ginawa niya. So, walang pilosopo lang. Lahat talaga ng tao, kinakailangang magdepende sa lahat ng bagay, magdepende sa Diyos. A very present help in trouble. Okay? Next. Pangatlo, itong sinasabing the locusts. The locusts have no king, yet they all advance in ranks. O nga naman, wala sila ng leader doon. Pero bakit pag lumipad itong mga locusts, mga balang, bakit sama-sama sila? Pag drop nila sa isang palayan, halimbawa, sa isang taniman, pag drop nila sabay yan. Tapos kakainin nila doon ang mga damo, kakainin nila mga green plants doon. Pag take off nila, sabay din sila. Grabe. Wala daw sila ng leader, pero sabayan sila doon. I don't know. Hindi ko alam kung paano sila gumagalaw ng ganyan. Maybe, mayroong instinct sila. O kaya mayroong parang mga kalapate, o yung mga ducks na may mga signal through vibrations na kung saan nakikita ng direction nila at nakikita nila yung leader nila. May leader yon. Pero ang locust, wala. And maybe they are following that. Of course, sinasabi ito mga matalino. Bakit? Matalino nga po talaga ang mga united. United people are wise. Okay? Ang taong divided cannot stand. A family that is divided cannot stand. A church that is divided cannot stand. At alam ba ninyo mga kapatid, ang unity na ito ay dati nang ginawa ng Diyos. We only have to guard it. We only have to keep it na huwag tayong mag-away-away. Ephesians chapter 4, 1-3. Madalian lang po ito. Sabi po dito, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. The word endeavoring is exerting efforts, of course, from the strength of the Lord, to maintain, to guard, to keep. That's the Greek word tereo. That's to keep, to guard ang unity ng Panginoon. Unity ng Banal na Espiritu. Meaning, ang isang tunay na mananampalataya, dati ka nang kaisa dyan sa katawan ni Kristo, sinama ka dyan ng Banal na Espiritu, at ito ay i-maintain natin na huwag tayong magka-away-away. Kahit na hindi tayo in union, in a group. Hindi tayo kaisa sa isang grupo. Marahil ang iba nasa kung saan lugar. Pero tunay tayo na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kaanib tayo ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Let us maintain that unity. And of course, that is being maintained by not having animosity with any person. Hindi nakikipag-away. May mga mahina kung minsan sa pananampalataya, we understand. Patiently, we want to help them. Huwag nating i-despise dahil mahina sila. Okay, the other one, the last, hindi naman ito masyado ang focus natin, but we need these things as a church and as a people of God. The lizard is skillfully grasped with his hands, and it is in king's palaces. Sa translation dyan sa inyo, yung spider. But ang literal meaning niyan, the lizard, not really the spider. But the gecko, yung spider, house lizards. At ito, nga naman, maliliit na mga creatures, pero nandoon sila sa palasyo. Nandoon sila, they are in king's palaces.
Sa mga malalaking building, mga magagarang building, makita niyo mayroong butiki doon. Oo. Oo. Nandun kasi yung pagkain. May mga doon, mga insekto na kinakain nila. So anyway, ang ibig ko lang na tingnan po natin dito, ito po. People who use their God-given abilities to improve themselves in honor of God is wise. Okay? Ang ability ng mga lizard, yung magkapit yun, maghanap ng pagkain diyan, then they are wise. Alam nila kung saan ang pagkain, mayroon silang ability, so they use their ability, papunta doon sa opportunity, and then they were able to have food. They were able to improve themselves. Di ba? Hindi yung katulad sa isang tao na nagsasabi, ang lulo ko, mangingisda yun. Nabuhay naman sila sa pangingisda. Ang papa ko, mangingisda yun, nabuhay din sa pangisda. Ngayon, mabubuhay din kami sa pangisda. Oo, walang problema dyan. Kung mangingisda tayo. Pero ang problema, nagbago ang panahon. Noon, marami ang isda, kunti ang mangingisda. Ngayon, maraming mangingisda, kunti ang isda. Kung patuloy kang mangingisda, you are not wise. Naintindihan nyo? So, try to see the opportunities in the world, kahit na doon sa paghahanap buhay. And when you see that opportunity, develop that ability, then pursue that opportunity, and I believe God will bless you. Okay? So yan po ang mga wise dito na mga maliliit na mga creatures, and yet they are telling us about things to do in order to be wise. Okay? Pangalawa, na focus natin ay ang things that we should observe. The history of Israel. Okay? The history of Israel's repeated disobedience. Magandang tingnan po ang repeated disobedience po nila that would serve as a warning to us. Hindi po ito ipinasulat ng Diyos para gayahin natin. Ipinasulat ito ng Diyos para makita natin na pag magpasaway tayo, patuloy tayo magpasaway, patuloy din ang pagpapalo ng Panginoon. Because He loves us. Okay? And to those I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. So makita natin, pagbasa ninyo itong Psalms 107, makita ninyo dito ang repeated disobedience ng bansang Israel na nagdala sa kanila ng pagpapalo mula sa Panginoon. Ito po. Sige po, sabayan po ninyo ako, basahin po natin. Psalms 107, 11 and 12. Because they rebelled against the words of God and despised the counsel of the Most High, therefore He brought down their heart with labor. They fell down and there was none to help. Dahil sila ay nagrebelde sa Panginoon, dinispise nila ang Panginoon. Ininsultuhan nila ang mga payo ng Panginoon. Sumunod sila sa kanilang mga kagustuhan. Then, ibinagsak sila ng Panginoon. And you know, in our lives, we experience also that kind. Kung tayo parang nag-insister na magpatuloy sa kasalanan. O kaya para tayong pilosopo, na total, ligtas na ako. Total, bahala na. Kung hindi na maghari kasama ng Panginoon, total, palangit naman ako. Oops! That is not God's program for you. Pero ang ibig sabihin, sa time na ito, ang bansang Israel patuloy na nagsalansang sa Panginoon at every time na sila ay magsalansang, pinapalo sila ng Panginoon upang sila ay bumalik. Another thing, sige, basahin po ninyo. 17 and 18, Fools, because of their transgression and because of their iniquities, were afflicted. Their soul abhorred all manner of food, and they drew near to the gates of death. Anong tawag sa kanila? Na nagpatuloy sa pag-rebelde sa Panginoon. They are fools. Mga baliw. Sirang ulo. Di ba? And because of that, because of their iniquities, sinaktan sila ng Panginoon. They are afflicted. Another one,
Marami ito, pero ito lang tatlo. They mount up to the heavens. They go down again to the depths. Pinaasinso sila ng Panginoon, naghambog sila doon, then binabagsak sila ng Panginoon, pinalo sila ng Panginoon. And this is the story ng bansang Israel, kung makita po ninyo. Kahit na hanggang sa kasalukuyang panahon, nandyan pa rin ang mga Hebrew Israelites, hindi pa rin sila nakapagbabalik diyan sa lupang pangako. Karamihan sa kanila nandyan pa sa dako ng Africa because they have not repented yet of their sin. Sabi ng Deuteronomy chapter 30, God will bring them back to the land when they would repent of their sins. O sino itong mga tao na nandyan ngayon sa Israel na nagpapakilala sila yung mga Hudyo raw? They are not the true Hebrew Israelites. Try to read that history. You will read it. They were Sephardic Jews. Galing po yan sila sa Europe. Hindi po sila lahi ni Jacob. Nag-embrace lang sila ng Judaism at nandyan sila sa order ng Great Britain na binigyan sila ng lupa dyan by the virtue of that agreement. Agreement, Balfour Agreement, and the other one is the San Remo Conference in 1920. What I'm trying to tell you, mga kapatid, this is history na kung pag-aralan ninyo, naloko ang maraming mga tao, ang maraming mga bansa, to make them believe na yan ang bansang Israel. No, it's not. These are the fake Jews that will receive the Antichrist later. Ang tunay na mga Hudyo, makakabalik po sila when they repented. That is one of the unchangeable character of God. Kung hindi ka magsisi ng iyong kasalanan, hindi ka pwede makabalik sa Kanya. Pag magsisi ka, balik ka sa Kanya. And that's one of the attributes ng Panginoon. So, ang pangalawa dito, yung unfailing forgiveness and restoration every time they return to God. Every time. Bawat panahon na magbalik sila sa Panginoon, pag nagbalik sila, pag nagrepent sila, they are being restored. Again, tingnan niyo yan, very, very important character ng Panginoon yan. Okay? So, this serves as an encouragement to us in times of failures. So, yung history ng Israel, sa repeated rebellion nila, ang lesson nun sa atin, warning. Huwag nating gayahin yon. Baka paluin din tayo ng Panginoon. Pero itong pagsisisi nila at pagbalik loob sa Panginoon, and every time na magbalik loob sila sa Panginoon, ay ini-embrace sila ng Panginoon, nire-restore sila ng Panginoon. That's a message for us who failed that God is faithful to forgive us pag tayo babalik sa Kanya. Okay? An encouragement for us who failed. So, sige po, basahin po natin ito. Ready? Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried out to the Lord in their troubles, and He delivered them out of their distresses. Then, another verse, then they cried out to the Lord in their trouble, and He saved them out of their distresses. He sent His word and healed them and delivered them from their distractions. Basahin niyan paulit-ulit. I think 5 times yan na paulit-ulit yan dan. Paulit-ulit ang rebellion nila. You can read that thoroughly in the book of Judges. With a span of about 430 years, grabe ang pag-rebel nila sa Panginoon. And yet, every time na magbalik sila sa Panginoon, they are being restored. Grabe. At dakila ang katapatan ng Panginoon sa bansang ito na Kanyang pinili. And of course, sa mga mananampalataya katulad natin na mga tinawag diyan sa Panginoong Jesucristo. So, wag tayong ma-discourage, mga kapatid. Wag tayong
Para bagang wala ng pag-asa kung tayo bumagsak. Kaya nga mayroong doktrina ng restoration kasi alam ng Panginoon, bumabagsak tayo. Di ba? Kaya nga mayroong doktrina ng forgiveness kasi alam ng Panginoon, nagkakasala pa tayo. Anong sabi ni David doon sa Psalms 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He restores my soul. Bakit nire-restore? Kasi minsan, para tayong tupa na humihiwalay sa ating pastor. But then, when we realize that we are away from God, and we cry to the Lord, our God, Lord, have mercy on me. Kahabagan mo ako, Panginoon. Then, agad-agad ang Panginoon, inilalapit tayo sa Kanya. We are being restored. What a great God we have, beloved. What a great God we have. Another verse, then they cry out to the Lord in their troubles, and He brings them out of their distresses. He calms the storm so that the waves or its waves are still. Grabe! Ito, mga kapatid, hindi lang po ito theory. Experience po ito ng bansang Israel. Experience na din po natin ito. Kaya nga nandito tayo, buhay pa tayo. Hindi tayo kinuha ng Panginoon. Hindi tayo tinamaan ng COVID-19. Hindi naman dahil mas mabait tayo doon sa tinamaan. No. God has still a purpose for us. That's why we are alive. And so let us praise God. Magtatapos po ako dito. What is the effect on us if we understand the loving kindness of the Lord? Ito po ang epekto sa atin. Okay, sige po, basahin natin. We will praise Him with all our hearts, and we will joyfully declare His praises and glory to other people. Pag matikman mo ito, experientially, the loving kindness of the Lord, ang epekto po niyan sa atin, hahanga tayo sa Diyos. Di ba? Kahanga-hanga nga ang Diyos na hindi niya binibilang, iniisa-isa ang kasalanan laban sa atin. Kundi every time we ask forgiveness from Him, He will restore us. Hahanga ka nga sa Diyos na ito. Kung ang Diyos ay katulad natin, katulad ng tao, katulad kung minsan ng mga magulang, o katulad ng isang kasintahan na halimbawa, na medyo nagtaksil yung kasintahan niya, at dahil doon sa, ayaw ko na sa'yo, kahit na anong mangyari, hindi ka na pwede bumalik. Ang tao ganyan. Kung minsan may mga magulang na kayang itakwil ang kanilang mga anak, pero bihira. Ang mga anak siguro, maraming mga anak ang nagtatakwil ng kanilang magulang. Pero alam ba ninyo, ang Diyos, ang matapat at mapagmahal na Diyos, every time babalik tayo sa Kanya, then ang Diyos, pinapakita niya sa atin ang Kanyang loving kindness and tender mercies. At ito'y bumibihag ng ating puso upang hangaan ang Diyos na ito. Walang katulad niya na tayo ay sumalansang sa Kanya and yet He continues to love us. So, itong una, all that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Pansinin po niyan, paulit-ulit yan. Verse 8. And then verse 18, oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Repetition lang yun. Kasi every time na sila ay magkasala, pinapalo sila ng Panginoon, then babalik sila sa Panginoon. Pagbalik nila, yayakapin muli sila ng Panginoon, i-restore sila ng Panginoon, and then pagpapalain sila muli ng Panginoon. They will be blessed. And then, ang natural sa kanila, oh Lord, hinangaan ka namin. And that is the right thing to do whenever we see the loving kindness of the Lord. Huwag sanang mag-aakala tayo na buhay tayo ngayon dahil sa sarili nating kalakasan at sa sarili nating determinasyon. Kundi it's because of the loving kindness of the Lord. At alam niyo,
Kung ito ay nai-experience ng isang mananampalataya, kahit hindi mo siya sabihan, kahit wala siya ng, sabihin natin, systematic training, o kaya't mga seminars, program, para kung paano mag-soul winning, paano mag-share, kung paano mag-disciple, nandyan ang burden sa kanyang puso. Linigtas ako ng Panginoon. Nakatikim ako sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Nakatikim ako sa habag ng Panginoon. Itong mga kasama ko dito, kawawa naman sila. Hindi pa sila nakarinig ng Ebanghelyo. The right thing that will happen to you when God will burden you and then you will find a way na ma-declare mo ang kagandahang loob ng Diyos sa mga tao sa iyong kapaligiran. That's natural. Hindi ka dapat utusan. It's an overflow of love. Na nakita mo, kawawa ito. Lumuluhod-luhod pa rin sa mga Diyos-Diyusan. Kawawa ito. Ano kayang pwede kong magawa? First, you pray for them. Okay, pray for them. Befriend them. Ha? Marahil, wag mo munang istoryahan patungkol sa Bible directly. Then, pakitaan mo muna ng pag-ibig. Win his heart first before you can win his head. Okay? Gawin ninyo. Be friendly sa mga kasama ninyo. Wag na para kayong parisiyo na mas magaling kaysa iba. No. Let them see that you are compassionate. Let them see na sa panahon ng kanilang mga troubles, you are willing to pray for them. You are willing to share with their troubles. Makikita nila, ibang klase ito. Ibang klase ito. Lalo na kung ikaw mismo ay busing nila and you stoop down to help them. That's a great thing. And that is compassion. Yan po ay overflow. Nagmumula sa puso na pinagpala ng Panginoon na hindi naman siya karapat-dapat, pero siya ay pinagpala ng Panginoon. Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. And then, I have this verse again na gusto kong itanim nyo sa puso't isipan ninyo. David or the psalmist is talking to the Lord. Sabi niya, if you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Oo nga, sino pwedeng tumayo sa harapan ng Panginoon na magsabi, Panginoon, mas magaling ako sa iba, kaya ito nakatayo ako? Nobody. Because God knows our thoughts. God knows the intentions of our hearts. God knows what we have uttered sa panahon ng mga problema natin, may mga troubles tayo, and God knows our actions. Walang makakatago sa Panginoon. And because He's a God that is holy and just, kahit isang masamang isip lang, pagmarkahan niya ng Panginoon against you, you are not worthy to live, I am not worthy to live. Pero salamat nga, hindi ito minamarkahan ng Panginoon. Parang binibilang laban sa iyo. Why? Somebody paid for it already. The Lord Jesus Christ paid for it. And that's why there is forgiveness. But there is forgiveness with you. Anong epekto? Kung ma-experience natin itong pagpapatawad ng Panginoon, paghanga sa Panginoon, that you may be feared. Hindi ito katakot na lalayo ka sa Panginoon. Reverential fear yan, na hahangaan mo siya at lalayo ka sa kasalanan. These are the effects, mga kapatid, ng loving kindness of the Lord. Oh, that we would understand, not just by the theory, not just by the definition of it, understand by the experience of our lives ang loving kindness of the Lord. And surely, you will join me, you will join those Israelites before to praise the Lord. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His tender mercies. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kulang po ang mga kataga na magamit po namin para magpasalamat sa iyo. Pero ikaw na nakakaalam ng laman po ng aming isip at ng aming mga puso, Panginoon,
unworthy as we are, we want to say, Lord, we love you because you first love us. We have experienced your loving kindness even until now, in spite of our being unworthy, even the least of it. At Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na kami na mga naka-experience nitong dakilang habag mo, maging instrumento mo kami na kahabagan din ang mga tao, lalo na yung mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakatitiyak ng kanilang kaligtasan. Oh, that we would pray for them. Oh, that we would love them, though they are unworthy to be loved. Oh, that you would give us that love, like the love that you have loved us. And Father, I pray that you use every Christian, lambang mga mananampalataya na nakarinig ng mensaheng ganito, maging yung mga nasa online ngayon, wherever they are, if they have truly experienced this loving kindness of the Lord, I pray na gamitin mo sila, Panginoon, sa pagpapahayag din ng iyong habag sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang mga kaibigan. Panginoon, tulungan mo pang bawat isa. Sana po maraming mga tao bago ka dumating ang nakapaghanda sa nahumarap sa iyo with all joyfulness and thankfulness. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin ngayon. Maraming salamat po na nakapagsamba kami sa iyo as a congregation. Bless us in Jesus' name. Amen. Thank you very much. Good morning, everyone.